Sa pagbagsak ng Ikatlong Reich at ang okupasyon ng Alemanya ng Alyado, nagsimula ang pagtugis sa mga pangunahing salarin ng rehimeng Nazi. Gayunpaman, sa maraming pagkakataon, ang mga lalaking nanguna sa gobyerno at sa digmaan ay wala ron upang panagutin. Ang ilan ay tumakas, ang iba ay nagpakamatay bago pa mahuli. Sa kanilang lugar, natagpuan ng mga puwersa ng Alyado ang kanilang mga asawa at kasama. Mga babae na kamakailan lamang ay nagtamasa ng buhay na may pribilehiyo sa loob ng sistemang Nazi. Habang isinasagawa ang mga pag-aresto, isang pangunahing tanong ang lumitaw. Ang mga babaeng ito ba ay simpleng saksi o aktibong kalahok sa istruktura ng kapangyarihan? Karamihan ay sinubukan na ipakita ang kanilang sarili bilang simpleng may bahay na walang kamalayan sa mga kalupitang ginawa ng kanilang mga asawa. Gayunpaman, ipinakita ng mga talaan ang kabaligtaran. Marami ang naging miyembro ng partidong Nazi kahit bago pa man magpakasal, nagbabahagi at nagtataguyod ng mga halaga nito. Habang ang ilan ay nilitis, ang iba ay nakaiwas sa hustisya at ang ilan ay patuloy na ipinagtanggol ang ideolohiyang nagpaliwanag sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng kanilang mga kwento, nahayag ang kapalaran ng mga tumaya sa isang rehimen na nagtapos sa pagkasira. Sila ba ay tunay na inosente o mga kasapakat lamang na hindi kailanman humarap sa hustisya? Gerda Bormann, ang panatiko ng Reich na mas pinili ang kamatayan kaysa pagsuko. Hindi lahat ng asawa ng matataas na opisyal ng Nazi ay ganap na nagbahagi ng kanilang ideolohiya, ngunit sa kaso ni Gerda Bormann, ang kanyang katapatan ay lubos. Siya ay isang masugid na tagasunod ng partido at isa sa mga babaeng pinakakontento sa layunin. Ipinanganak noong 1900 sa Constance. Lumaki siya sa isang kapaligiran kung saan malalim ang pagkakaugat ng nasyonalistang politika. Ipinakilala siya ng kanyang ama, si Walter Buch, isang mataas na opisyal ng partido sa mga lupon ng pambansang sosyalismo, kung saan nakilala niya agad ang isang lalaki na humubog sa kanyang kapalaran, si Martin Bormann. Sumali siya sa partidong Nazi noong 1927 at mabilis na umakyat sa ranggo ng organisasyon. Ang kanyang relasyon sa ama ni Gerda ang nagbigay daan upang mas lumapit siya dito, at noong 1929 sila ay nagpakasal. Sa pag-angat ni Hitler sa kapangyarihan noong 1933, ginampanan ni Bormann ang isang mahalagang papel sa loob ng gobyerno. Naging kanang kamay ni Rudolf Hess at kalaunan ay personal na kalihim ng Führer. Si Gerda, na labis na ipinagmamalaki ang kanyang asawa, ay tinanggap ang pamumuhay na itinataguyod ng rehimen at pinalaki ang kanyang 9 na anak sa ilalim ng mga prinsipyo ng pambansang sosyalismo. Gayunpaman, malapit ng baguhin ng digmaan ang kanyang kapalaran. Noong 1945, habang papalapit ang mga tropang Sobyet sa Berlin, nagpasya siyang tumakas kasama ang kanyang mga anak. Upang maiwasan na mahuli, nagkunwari siyang direktor ng isang ampunan na binibihisan ang 4 sa kanyang mga anak bilang mga ulila. Ang iba pang 5 ay nanatili sa kustudiya ng kanyang asawa na dahil sa pagkakakulong ay nagtapos ng kanyang buhay gamit ang cyanide. Dahil hindi agad natagpuan ang kanyang bangkay, naging misteryo ang kanyang pagkawala sa mga puwersa ng Alyado. Samantala, nagawa ni Gerda na tawirin ang hangganan patungong Italia, nagkubli sa South Tyrol. Doon, binigyan siya ng taguan ng isang lokal na opisyal ng Nazi. Gayunpaman, nagsimulang lumala ang kanyang kalusugan. Nakaranas siya ng matinding sakit sa tiyan at natukoy ng isang Italianong doktor na mayroon siyang malalang kanser sa obaryo na nagrekomenda ng agarang operasyon. Sa sandaling iyon, nasundan na ng mga Alyado ang kanyang bakas. Natukoy siya ng isang intelligence team at ipinaalam ang kanyang kinaroroonan sa mga tropang British sa rehiyon. Binisita siya ng isang opisyal at, sa kabila ng kanyang takot na ipadala sa isang concentration camp, siniguro niya na makakatanggap siya ng medikal na atensyon. Matapos ilipat sa isang ospital para sa mga bilanggo ng digmaan sa Merano, sumailalim siya sa operasyon, ngunit masyado nang malala ang kanyang sakit. Harap sa kanyang nalalapit na kamatayan, humanap ng kanlungan si Gerda sa pananampalataya at nagbalik loob sa Katolisismo.
Noong 23 ng Marso 1946, namatay siya bago pa man umabot ng 37 taong gulang. Magda Goebbels, ang babaeng nagsakripisyo ng kanyang mga anak para sa Ikatlong Reich. Noong 1 ng Mayo 1945, marahil ay nakaramdam ng inggit si Magda Goebbels kay Gerda Bormann na nakatakas mula sa Alemanya. Gayunpaman, hindi niya kailanman nalaman kung ano ang nangyari sa kanya. Si Johanna Maria Magdalena Ritschl, ipinanganak noong 1901, ay nanirahan sa kanyang pagkabata sa Brussels hanggang sa sapilitan siyang bumalik sa kanyang sariling bansa dahil sa unang digmaang pandaigdig. Noong 1921, pinakasalan niya ang Aleman na industrialista na si Günther Quandt, isang lalaki na doble ang kanyang edad. Gayunpaman, noong 1929, nagtapos ang kasal nang matuklasan ni Quandt ang kanyang pagtataksil. Iniiwan siya ng isang malaking kayamanan at isang marangyang apartment sa Berlin. Sa kanyang pananatili sa kabisera ng Alemanya, ang karahasan sa pagitan ng mga Nazi at ng kanilang mga kalaban ay isang pangkaraniwang tanawin. Hinikayat ng mga kaibigan, dumalo siya sa isang rally kung saan si Joseph Goebbels, kilala sa kanyang pagtatalumpati, ay nagpasiklab sa madla sa kanyang agresibong talumpati. Bukod kay Hitler, siya ang pinakamabisang propagandista ng partido, mayroong doctorate sa literatura mula sa Universidad ng Heidelberg at nagpakita ng malaking katalinuhan. Sa kabila ng kanyang maliit na tangkad at isang kapansin-pansing pilay dahil sa clubfoot, si Magda ay nabighani sa kanyang retorika at mga ideya. Dahil sa kanyang kasiglahan, sumali siya sa partido, binili ang Mein Kampf at The Myth of the 20th Century, isang gawa ng ideologong Nazi na si Alfred Rosenberg. Mabilis siyang umako ng papel sa pamumuno sa grupo ng kababaihan ng Nazi, ngunit ang kanyang katayuan sa lipunan ay lumikha ng tensyon sa ibang mga miyembro. Sa sitwasyong ito, humingi siya ng mas maimpluwensyang posisyon at nag-apply ng trabaho sa Departamento ng Propaganda ni Goebbels. Ang kanyang presensya ay hindi napansin at nabighani sa kanyang gilas at kagandahan, inatasan siya ni Goebbels na mga siwa sa kanyang personal na mga archive na may layuning lumapit sa kanya. Noong unang bahagi ng 1931, umunlad ang kanilang relasyon sa isang pag-iibigan. Pagsapit ng Abril, pinaplano na nila ang kanilang kinabukasan ng magkasama at ang kanyang tirahan sa Theodor-Heuss-Platz ay naging isang mahalagang lugar ng pagpupulong para kina Hitler at iba pang matataas na opisyal ng Nazi. Nagdulot ito ng mga salungatan sa mag-asawa dahil nagseselo si Goebbels sa atensyon na ipinapakita ng pinuno ng partido kay Magda. Sa kabilang banda, si Magda mismo ay umiibig kay Hitler na nakaimpluwensya sa kanyang desisyon na pakasalan si Goebbels dahil nais niyang manatiling malapit sa Führer. Ipinagdiwang ang kasal noong 19 ng Disyembre 1931 sa isang seremonyong sibil na sinundan ng serbisyong relihiyoso. Si Hitler, na nagsilbing best man, ay nakatanggap ng halik ng pasasalamat mula kay Magda na may nakikitang emosyonal na mga mata. Noong 1 ng Setyembre 1932, ipinanganak ang kanilang unang anak na babae, si Helga. Ang panganganak ay isang nakakapagod na karanasan para kay Magda na naiwan na mahina. Binalaan siya ng kanyang doktor tungkol sa isang pre-existing na kondisyon sa puso na lumala. Pinayuhan siyang maging maingat sa mga susunod na pagbubuntis. Gayunpaman, bago pa man ganap na makabangon, muli siyang nabuntis ngunit nakuna noong Disyembre. Sa pagtatapos ng taon, binisita nila ang cabin ni Hitler sa Obersalzberg, kung saan nakakuha si Magda ng matinding impeksyon, nagkaroon ng mataas na lagnat. Nakaligtas siya, ngunit ang kanyang kalusugan ay permanenteng naapektuhan na naglimita sa kanyang paggalaw. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, sa kabila ng kanyang marupok na kalagayan, nagsanay siya bilang isang nurse sa Red Cross. Gayunpaman, madalas siyang pilitin ng kanyang kondisyon na magpahinga ng madalas. Nang palibutan ng mga puwersa ng Sobyet ang Berlin noong 1945, lumipat ang pamilya Goebbels sa isang underground bunker na konektado sa bunker ni Hitler. Noong 30 ng Abril,
Nagbahagi si Magda at ang kanyang asawa ng huling hapunan bago magpaalam kina Hitler at Eva Braun. Kinabukasan, binigyan ng dentista ng SS, si Helmut Kunz, ng morphine ang kanilang 6 na anak upang patulugin ang mga ito. Kasunod nito, ang bawat isa ay nakatanggap ng kapsula ng cyanide. Matapos ang pagkamatay ng mga bata, lumabas si Magda at Goebbels sa hardin ng Chancellery at nagpakamatay. Binaril ng isang opisyal ng SS ang kanilang mga katawan upang matiyak ang kanilang pagkamatay at sinunog ang mga ito ng gasolina. Kinabukasan, natagpuan ng mga sundalong Sobyet ang kanilang mga sunog na labi. Ilse Pröll, ang asawa ng lalaking sumuway kay Hitler. Isang gabi sa Munich, nakilala ni Ilse Pröll isang dalagang may pinansyal na kakayahan, ang isang kapitbahay na nagngangalang Rudolf Hess. Suot niya ang isang lumang uniforme at ang kanyang mukha na may makapal na kilay at malalim na tingin ay sumasalamin sa pagkabalisa. Mula sa unang sandali, nakaramdam siya ng atraksyon sa kanyang anyo at melancholic na hangin. Sa kaibahan, nananatiling misteryo ang reaksyon ni Hess. Sa lahat ng mga pinuno ng Nazi, siya ang pinakamisteryoso. Sa buong buhay niya, naging malinaw na nagkaroon siya ng problema sa psikolohikal mula sa murang edad. Kasabay nito, siya ay isang pinarangalan na veterano ng digmaan na nasugatan sa labanan ng higit sa isang pagkakataon. Hinangad ni Ilse ang kanyang kumpanya at sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng matibay na pagkakaibigan batay sa mga pinagsamang interes. Gayunpaman, ang kanilang relasyon ay walang romantikong dimensyon. Si Hess, na hindi pa kailanman nakasama ng babae, ay walang interes sa pisikal na aspeto ng relasyon na nakadismaya kay Ilse. Sa halip na pag-iibigan, nagbahagi sila ng isang intelektual at kultural na ugnayan, lalo na para sa panitikan at musika ng romantiko ng Alemanya. Partikular na hinangaan ni Ilse ang gawa ni Friedrich Hölderlin. Pagsapit ng katapusan ng 1920, natapos niya ang mataas na paaralan at nagsimulang mag-aral ng Aleman at librarianship ng part-time habang nagtatrabaho sa isang antiquarian bookstore. Sa kabila ng pagkuha ng ilang maikling biyahe sa kanayunan, ginugol niya ang halos lahat ng kanyang libreng oras sa umuusbong na kilusang Nazi. Nagpamahagi siya ng mga polyeto, naglagay ng mga poster, nakipagtulungan sa pahayagan ng partido at tinulungan si Hess sa mga gawain sa organisasyon. Habang naging bahagi siya ng panloob na bilog ni Hitler at lumahok sa marahas na paghaharap sa mga kalaban sa kaliwa, hinawakan niya ang mga tungkulin sa administratibo. Dahil sa kanilang pangako, pareho silang nagkamit ng pribilehiyong makasama si Hitler sa pribadong pagpupulong. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng malapit na pagkakaibigan sina Hess at ang magiging diktador. Noong 1923, lumahok si Hess sa nabigong Beer Hall Putsch, ang tangkang coup ni Hitler. Upang maiwasan ang pagkahuli, tumakas siya patungong Austria matapos ipaalam kay Ilse sa telepono. Gayunpaman, sa kanyang pagbabalik sa Alemanya, siya ay inaresto at ipinadala sa bilangguan kasama sina Hitler at iba pang mga kasabwat. Sa panahon ng kanyang pagkabilanggo, binibisita siya ni Ilse tuwing Sabado sa loob ng ilang oras na pinapayagan. Pinahahalagahan ni Hess ang katapatan na iyon sa buong natitirang buhay niya. 4 na taon pagkatapos, noong 1927, ikinasal sina Ilse at Rudolf. Noong 1937, ipinanganak ang kanilang nag-iisang anak. Sa panahong iyon, umakyat na si Hess sa posisyon ng Reichsminister at ginugol ang halos lahat ng kanyang araw sa trabaho. Sa pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1939, nagsimulang lumala ang kanyang kalusugan sa pag-iisip at noong 1941, gumawa siya ng isang hindi inaasahang desisyon. Lumipad siya ng mag-isa sa Scotland na may layuning makipag-ayos ng kasunduan sa kapayapaan sa United Kingdom. Kaagad siyang inaresto at itinuring na traidor ng rehimeng Nazi. Nang marinig ang balita, dinala ni Ilse ang kanyang anak at lumipat sa Hindelang, malayo sa Munich, at sa galit ni Hitler laban kay Hess. Sa pagtatapos ng digmaan, si Rudolf Hess ay isa sa mga unang matataas na opisyal ng Nazi na nilitis at nahatulan sa Nuremberg.
Noong 3 ng Hunyo 1947, inaresto si Ilse sa Munich at ipinadala sa isang internment camp sa Göttingen, tulad ng maraming iba pang asawa ng mga kriminal na Nazi. Margaret Himmler, tagapagbantay ng mga lihim ni Heinrich Himmler. Sa isang 3 oras na paglalakbay sa pagitan ng Munich at Berlin, nakilala ni Margaret Boden si Heinrich Himmler. Sa paglalakbay, nagkausap sila at pagdating nila sa kanilang patutunguhan, nabuo na ang isang koneksyon. Sa kanilang paghihiwalay, nagsimula silang magpalitan ng sulat halos araw-araw dahil ang kanilang relasyon ay naganap ng malayo. 8 taong mas matanda kay Himmler, si Margaret ay nagmula sa isang mayamang pamilya ng mga nagmamay-ari ng lupa. Noong 1914, sa isang edad na akma upang sumali sa German Red Cross, sinimulan niya ang kanyang pagsasanay bilang isang nurse at kalaunan ay ipinadala sa isang field hospital. Pagkatapos ng pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig, pinakasalan niya si Himmler. Upang matapos ang kasal, kinailangan niyang ibenta ang kanyang bahagi ng isang minanang ari-arian at gamitin ang mga pondo upang bumili ng lupa dahil pareho silang nagplano na italaga ang kanilang sarili sa agrikultura. Gayunpaman, may ibang plano si Hitler para sa kanyang tapat na kaalyado. Umakyat si Himmler sa ranggo ng partidong Nazi upang maging Chief of Police, Commander ng Waffen-SS at Ministro ng Panloob sa ilalim ng pamumuno ni Hitler. Mahalaga ang kanyang papel sa pagpapatupad ng mga plano ng paglipol ng rehimen. Noong Mayo 1945, naghiwalay ang mag-asawa na may layuning magkaisa muli sa ibang bansa. Gayunpaman, nahuli si Himmler at, nang matuklasan, lumunok ng capsule ng cyanide, namatay sa loob ng ilang segundo. Samantala, umalis si Margaret at ang kanyang anak na si Gudrun sa Gmund habang sumusulong ang mga tropa ng alyado sa rehiyon. Matapos ang pagsalakay ng Bolzano, Italia, ng mga puwersang Amerikano, pareho silang inaresto. Dumaan sila sa iba't ibang kampo ng internment sa Italia, Pransya at Alemanya. Sa kanyang pananatili sa kustudiya, tinanong si Margaret, bagaman natukoy na wala siyang alam na impormasyon tungkol sa mga opisyal na gawain ng kanyang asawa. Noong huling bahagi ng 1945, siya ay ipinatawag bilang saksi sa Nuremberg Trials kung saan itinanggi niya ang anumang pagkakaugnay sa mga aksyon ng kanyang asawa. Noong Nobyembre 1946, pinalaya ang mag-ina at nakahanap ng kanlungan sa Bethel Institution sa Bielefeld. Laging sinasabi ni Margaret na pinananatili niya ang isang mababang profile sa buong panahon ng kanyang kasal. Gayunpaman, pinaghihinalaan ng mga komite ng alyado na sumusubaybay sa kanyang mga galaw na aktibo niyang sinuportahan ang mga patakaran ng Nazi at sinuportahan ang mga desisyon ni Himmler. Paulit-ulit na iginiit ng kanyang legal na depensa na hindi siya dapat managot sa mga gawa ng kanyang asawa. Sa pagitan ng 1948 at 1953, naharap siya sa 3 legal na paglilitis. Sa wakas, ipinasiya ng isang hukom na hindi siya dapat sisihin sa mga krimen ng kanyang asawa, bagaman hindi siya nanatiling ganap na walang kinalaman. Noong 15 ng Enero 1953, siya ay idineklara bilang benepisyaryo ng rehimeng Nazi at sinentensyahan ng 30 araw ng sapilitang paggawa. Nawalan din siya ng karapatang bumoto at tumanggap ng pensyon. Umalis si Gudrun sa Bethel noong 1952 at noong 1955, lumipat si Margaret sa Hippen, kung saan siya nanirahan kasama ang kanyang kapatid na si Lydia. Doon, ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na mamuhay ng lihim, malayo sa publiko. Ginawa niya ito hanggang sa kanyang kamatayan noong 25 ng Agosto, 1967, sa edad na 74. Dinala niya ang mga lihim ni Himmler, kabilang ang kanyang maraming pagtataksil. Kasabwat sa mga anino Hedwig Potthast. Minsang ipinagtapat ni Margaret Himmler sa isang Amerikanong tagatanong na ang kanyang asawa ay hindi kailanman naging tapat. Ang pinakakilala sa mga relasyon ni Himmler ay ang sa kanyang sekretarya, isang 26 na taong gulang na babaeng nagngangalang Hedwig Potthast. Ipinanganak noong ika-6 ng Pebrero, 1912 sa isang pamilyang middle class. Nakatanggap ng edukasyon si Hedwig sa isang prestihiyosong high school kung saan siya natuto ng Ingles.
Nang maglaon, nakakuha siya ng degree mula sa Institute of Economics for Interpreters sa Mannheim. Pagkatapos magtapos noong 1932, nagsimula siyang magtrabaho bilang isang clerk sa isang post office. Hindi nasiyahan sa nakasanayang gawain, humanap siya ng mas mapaghamong bagay. Noong taglagas ng 1935, nag-apply siya para sa isang posisyon sa press department ng Gestapo, ngunit hindi rin siya nakahanap ng kasiyahan doon. Sa wakas, noong Enero 1936, nagtagumpay siya na maging personal na sekretarya ni Himmler. Sa kanyang mga kaibigan, kilala siya bilang Bunny dahil sa kanyang kabaitan at masayahing pagkatao, mga katangiang salungat sa personalidad ni Margaret Himmler. Mahilig sa rowing at gymnastics, si Hedwig ay maganda ang pagtanggap ng kanyang mga kasamahan. Noong Oktubre 1937, lumahok siya sa pagdiriwang ng kaarawan ni Himmler sa lawa ng Tegernsee at tinanggap sa SS Circle. Sa araw-araw na pagtatrabaho ng magkasama, lalong lumalim ang kanilang relasyon. Sa Pasko 1938, kinilala nila ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Nagsalita ng hayagan si Himmler kay Hitler tungkol sa kanilang romansa. Bagamat tutol ang Führer sa parehong kasal at diborsyo, pinayuhan niya itong ipagpatuloy ang relasyon ng lihim. Gayunpaman, pinili ni Himmler na gumawa ng naiiba at noong 1941, ipinagtapat sa kanyang asawa na mayroon siyang kabit at nais niyang magkaanak sa kanya. Bagamat nasaktan, tinanggap ni Margaret ang sitwasyon at nanatili sa kanyang tabi. Nang taon ding iyon, umalis si Hedwig sa kanyang posisyon at binigyan siya ng partidong Nazi ng isang bahay sa Mecklenburg Forest, hilaga ng Berlin. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pamilya sina Hedwig at Himmler, nagkaroon ng isang anak na lalaki at isang anak na babae. Noong 1944, binilhan siya nito ng bahay sa probinsya malapit sa Berchtesgaden, malapit sa sikat na Eagle's Nest ni Hitler. Hindi ordinaryo ang kanilang buhay doon. Minsan, nakatanggap siya ng pagbisita mula kay Gerda Bormann at ng kanyang mga anak. Pagkatapos mag-tea, dinala niya ang mga ito sa attic upang ipakita ang isang bagay na itinuturing niyang espesyal. Mga kasangkapan na gawa sa labi ng tao. Idinetalye ni Hedwig ang proseso ng paglikha ng isang silya na ang upuan ay isang pelvis ng tao at ang mga binti ay mga binti ng tao na nagtatapos sa totoong mga paa. Nagtataglay din siya ng mga kopya ng Mein Kampf na nakabalot sa balat na kinuha mula sa mga bilanggo ng Dachau. Si Himmler, sa isang katulad na kilos, ay tinangkang bigyan ng regalo si Bormann ng isang libro na may parehong pabalat, ngunit tumanggi siyang tanggapin ito. Ayon kay Gerda, ito ay masyadong nakakagulo. Nang matapos ang digmaan, muling nagpakasal si Hedwig at nagpasya na lumayo sa paningin ng publiko. Sa mga sumunod na panayam, iniiwasan niyang sagutin ang anumang tanong tungkol sa mga krimen ng rehimen o sa kanyang kaalaman tungkol dito. Nang malaman ang pagkamatay ni Himmler sa radyo, nagtago siya at nanirahan sandali kina Eleanor Pohl sa Rosenheim, Upper Bavaria. Gayunpaman, noong 1945, siya ay nahuli ng mga sundalong Amerikano at sumailalim sa mga interogasyon sa Munich. Iginiit niya ang ganap na kawalan ng kaalaman sa mga aksyon ni Himmler at hindi siya naharap sa anumang kaso. Sa buong buhay niya, iniiwasan niyang talakayin ang kanyang nakaraan at nanatiling diskret. Nang matuklasan ni Gudrun, ang anak ni Himmler, ang kanyang pag-iral at tinangkang kontakin siya, tinanggihan ni Hedwig ang anumang paglapit. Maliit lang ang alam tungkol sa kanyang buhay pagkatapos ng digmaan, maliban na namatay siya noong ika-22 ng Setyembre 1974 sa edad na 82 sa Baden-Baden. Gudrun Himmler, ang tagapagmana ng Reich. Ang nag-iisang anak ni Heinrich at Margaret Himmler, si Gudrun, ay lumaki na napapalibutan ng mga pribilehiyo sa loob ng elite ng Nazi. Ang kanyang Nordic na hitsura na may nakatirintas na kulay blonde na buhok at pinong mga tampok ay nagbigay sa kanya ng isang hangin ng aryan na perpekto na nagpatangi sa kanya sa mga kasamahan ng kanyang ama.
Ang kanyang pagkabata ay walang problema, ginugol sa isang komportabling kapaligiran na puno ng atensyon hanggang sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nang malapit na ang pagkatalo ng ikatlong Reich, sinubukan nilang tumakas ng kanyang ina patungong South Tyrol. Gayunpaman, napigilan ang kanilang pagtakas noong ika-13 ng Mayo 1945 nang sila ay mahuli sa rehiyong iyon ng mga puwersa ng alyado. Sa simula, sila ay ikinulong sa isang hotel na nasa ilalim ng kontrol ng Amerika sa Bolzano sa loob ng 2 gabi. Pagkatapos, inilipat sila sa Verona, kung saan sila lumipad patungong Florence, at sa wakas ay napunta sa isang kampo ng pagkulong ng Britanya sa Roma. Doon sila ang nag-iisang babaeng bilanggo. Pagdating sa Nuremberg, sumailalim sila sa mahigpit na inspeksyon. Sa lining ng balikat ng coat ni Margaret nakatago sa loob, natagpuan nila ang isang maliit na ampula ng potassium cyanide. Ang mag-ina ay inilagay sa isang simpleng selda na walang mga kagamitan maliban sa 2 tabla na kahoy na nagsisilbing kama. Bagamat hindi perpektong lugar ang bilangguan para sa isang tinedyer, sinubukan ng namumunong opisyal, si Colonel Andrews, na gawing mas tolerable ang kanilang pananatili. Hinarap ni Gudrun ang kanyang unang interogasyon noong ika-22 ng Setyembre, 1945. Sa sesyon, tinanong siya tungkol sa huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang ama at kung madalas siyang naglakbay sa panahon ng digmaan. Sa isang kalmado at disiplinadong saloobin, tiniyak niya sa kanila na ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa bahay o sa paaralan. Panandalian din niyang binanggit ang pagbisita sa plantasyon ng damo sa Dachau. Nang sinubukan nilang magtanong tungkol sa mga plano ng kanyang mga magulang o anumang kaugnay na impormasyon, sinabi niya na hindi siya kailanman binibigyan ng impormasyon tungkol sa mahahalagang bagay. Nakumbinsi ng kanyang mga sagot ang mga investigador. Pagkatapos ng digmaan, pinakasalan ni Gudrun si Wolf Dieter Burwitz, isang manunulat at aktivista ng dulong kanan. Si Burwitz ay gumanap ng isang mahalagang papel sa National Democratic Party of Germany, NPD, sa Bavaria. Mula noon si Gudrun ay naging masugid na tagapagtanggol ng mga ideolohiya ng dulong kanan. Ang kanyang aktivismo ay nakahanap ng kanlungan sa Silent Help, isang organisasyon na nakatuon sa pagsuporta sa mga dating miyembro ng SS. Sa matatag na dedikasyon, nagtrabaho siya sa loob ng 4 na dekada para sa layuning ito at nakuha ang paggalang ng kanyang mga kasamahan na lubos siyang iginagalang. Bukod sa kanyang trabaho sa Silent Help, lumahok din siya sa paglikha ng isang grupong neo-Nazi na tinatawag na Viking Youth na para sa kanyang henerasyon. Noong 1958, dumalo siya sa isang pagtitipon ng mga veterano ng SS sa Austria malapit sa isang sinaunang Celtic site sa mga kagubatan ng Bohemian. Taon-taon, siya ay iniimbitahan sa mga kaganapang ito kung saan binibigyang pugay ang alaala ng kanyang ama at ang kanyang mga aksyon. Sa pagitan ng 1961 at 1963, nagtrabaho siya bilang isang sekretarya sa West German Intelligence Agency, BND, sa ilalim ng isang pekeng pagkakakilanlan. Sa panahong iyon, pinamunuan ang ahensya ni Reinhard Gehlen, isang general na inirekrut ng Estados Unidos pagkatapos ng digmaan. Isinama ni Gehlen ang mga dating Nazi sa intelligence ng Alemanya dahil sa kanilang karanasan sa mga operasyon laban sa komunismo at sa kanilang kaalaman sa silangang Europa. Namatay si Gudrun Himmler noong 2018, nananatili hanggang sa kanyang huling hininga na ang kanyang ama ay walang ginawang krimen. Hedwig Hensel, ang asawa ng Auschwitz. Ang buhay ni Hedwig, asawa ni Rudolf Höss, ang commander ng kilalang kampo ng Auschwitz, ay nanatiling nababalot ng misteryo. Reserved at discreet, ang kanyang kwento ay nagkaroon ng kaugnayan kamakailan dahil sa pelikula ni Jonathan Glazer, The Zone of Interest. Sa cinematic work na ito, lumalabas siya bilang isang babaeng nakatuon sa kanyang tahanan habang ginagampanan ng kanyang asawa ang kanyang mga tungkulin sa loob ng rehimeng Nazi. Ipinanganak noong 1908 sa Neukirch, Alemanya, ikinasal siya sa edad na 21 kay Rudolf Höss, na naging bahagi ng elite ng Ikatlong Reich. Sa panahon ng kanilang kasal, nagkaroon sila ng 5 anak, sina Klaus, Annegret, Heidetraut,
Ingeborg at Hans Rudolf. Sa pagtaas ng posisyon ni Höss sa loob ng partidong Nazi, lumipat ang kanyang pamilya noong 1940 sa isang tirahan malapit sa Auschwitz kung saan niya kinuha ang pamamahala ng kampo ng konsentrasyon. Ang tahanan ng mga Höss ay matatagpuan sa maikling distansya mula sa kakilakilabot na nagaganap sa likod ng barbed wire. Habang pinangangasiwaan ng kanyang asawa ang makinarya ng paglipol, pinamahalaan niya ang sambahayan at pinalaki ang kanyang mga anak. Ang tanong tungkol sa kanyang antas ng kaalaman tungkol sa mga krimen ng kanyang asawa ay nananatiling paksa ng debate. Ang ilan ay nagtatalo na siya ay nabuhay sa isang bubble nakahiwalay sa realidad, habang ang iba naman ay naniniwala na imposible para sa kanya na hindi malaman ang nangyayari. Ang mga testimonya mula sa mga nakaligtas ay nagpahiwatig na si Hedwig ay sumasakay ng kabayo sa paligid ng kampo at nagtataglay ng mga alahas at balahibo na malamang ay pag-aari ng mga pinaslang na bilanggo. Nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at sumulong ang mga alyado sa Alemanya, sinubukan ni Höss na tumakas habang pinili ni Hedwig na manatili kasama ang kanyang mga anak. Ipinapalagay na ang pananatili sa kanyang tahanan ay magpapanatili sa kanya mula sa hinala. Siya ay inaresto at kinapanayam ng mga puwersa ng Britanya, ngunit walang sapat na ebidensya na natagpuan upang idiin siya. Sa kabila ng kanyang pagiging malapit sa rehimen at ang kanyang pribilehiyong posisyon, nagawa niyang iwasan ang anumang paghatol. Ang kanyang katahimikan ay umabot maging sa sarili niyang pamilya. Hindi niya kailanman ibinunyag sa kanyang mga anak na ang kanilang ama ay pinatay sa Auschwitz. Si Ingebrigit Höss, isa sa kanyang mga anak na babae, ay lumipat sa Espanya at kalaunan ay lumipat sa Estados Unidos kung saan siya nagtrabaho bilang isang modelo at nagtayo ng isang bagong buhay sa Virginia. Sa isang pagbisita sa kanyang anak sa Arlington, namatay si Hedwig noong 15 ng Setyembre, 1989. Ang kanyang libingan na walang pangalan o opisyal na inskripsyon ay nagtataglay lamang ng isang simple ngunit makabuluhang salita. Mutti, ang terminong Aleman para sa nanay. Lina Heydrich, ang asawa ng berdugo ng Prague. Habang ang ilang mga asawa ng matataas na opisyal ng Nazi ay piniling lumayo sa politika, ang iba ay hayagang nagpahayag ng kanilang suporta sa rehimen at ang kanilang paghamak sa mga grupong itinuturing na mababa. Isa sa mga pinakamasiglang tagasunod ng kilusan ay si Lina von Osten na, mula pa noong kanyang pagkabata, ay niyakap ang mga ideya ni Hitler ng may paniniwala. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na kasama na sa partido ay dinala siya sa isa sa mga pulong ng Nazi noong unang bahagi ng mga 20. Mula sa sandaling iyon, naramdaman ni Lina na lubos siyang nakilala sa ideolohiyang nasyonal-sosyalista, lalo na ang pagtutok nito sa kabataan na nagpahiwalay dito sa tradisyonal na politika ng Prussian. Ang kanyang anti-Semitism ay kitang-kita mula sa murang edad. Pinalaki sa isla ng Fehmarn, malapit sa Denmark, si Lina ay nagmula sa isang maikayang pamilya na ang sitwasyong ekonomiko ay naapektuhan sa panahon ng hyperinflation crisis ng 1920. Nagpasya siyang magsanay bilang isang guro at lumipat sa Kiel upang tapusin ang kanyang pag-aaral sa isang technical na secondary institution. Doon, siya nanirahan sa isang bahay ng estudyante hanggang sa kanyang pagtatapos. Noong ika-6 ng Disyembre 1930, dumalo siya sa isang sayawan kasama ang ilang mga kaibigan. Sa gabi, nakilala niya ang isang batang opisyal ng hukbong dagat na nagngangalang Reinhard Heydrich. Sa unang tingin, pinahanga siya ng 27 taong gulang na lalaking ito sa kanyang matangkad na tangkad at atletikong pangangatawan, bagamat hindi magkakasuwato ang kanyang mga katangian ng muka na may matangos na tainga at maliit na bibig. Gayunpaman, nakuryos si Lina at pumayag na makita siyang muli kinabukasan. Mula sa simula, natuklasan nila ang pagkakapareho sa kanilang karakter. Nagbahagi sila ng labis na ambisyon, hinamak ang karaniwan, at kumbinsido sa kanilang pagiging nakatataas sa iba. Hindi tulad ni Heydrich na sa panahong iyon ay kaunti lang ang ipinakitang interes sa politika, si Lina ay ganap nang nakatuon sa layunin ng Nazi.
Pinagalitan pa niya ang kanyang asawa dahil hindi pa nito nabasa ang Mein Kampf. Nang paalisin si Reinhard sa hukbong dagat dahil sa relasyon nito sa kanya, si Lina ang nagtulak sa kanya na sumali sa SS. Dahil sa kanyang pagpupumilit, nakakuha si Heydrich ng pagpupulong kay Heinrich Himmler na kaagad siyang inirekrut upang pamunuan ang serbisyo ng intelligence ng organisasyon. Mula sa sandaling iyon, ang kanyang pag-angat sa loob ng istrukturang Nazi ay hindi napigilan hanggang sa siya ay napatay sa kalagitnaan ng ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa kanyang papel sa okupasyon ng Czechoslovakia. Sa pagtatapos ng labanan, tinanong si Lina ngunit hindi kailanman napatunayang direktang responsable sa mga krimen sa digmaan, kaya siya ay pinalaya. Sa sumunod na mga taon, nagsimula siya ng ilang kaso laban sa gobyerno ng kanlurang Alemanya, nagtagumpay sa pagkuha ng pensyon. Dahil sa ang kanyang asawa, sa kabila ng kanyang kriminal na record, ay isang mataas na opisyal ng pulisya at namatay sa linya ng tungkulin, siya ay binigyan ng malaking kompensasyong ekonomiko. Gayunpaman, sa Czechoslovakia, siya ay sinintensyahan ng habambuhay na pagkakakulong sa absensya, bagamat hindi kailanman isinagawa ang sentensya. Noong 1965, muli siyang nagpakasal sa isang Finnish playwright at theater director, ngunit nabalo pagkaraan ng 4 na taon. Hanggang sa kanyang huling hininga, patuloy niyang ipinagtanggol ang alaala ni Heydrich sa pamamagitan ng mga libro at artikulo na nagpapaliit sa kanyang mga krimen. Namatay siya noong 1985, hindi kailanman tinalikuran ang kanyang pananaw sa nakaraan. Ang dalawang babae ni Hermann Göring, si Hermann Göring ang nag-iisang nasa listahang ito na 2 beses nagpakasal. Ang matataas na opisyal ng Nazi ay obligado na sumunod sa mahigpit na moral na pamantayan na naglilimita sa kanilang pribadong buhay. Para sa kanila, ang diborsyo ay hindi katanggap-tanggap na alternatibo. Salamat sa kanyang dugong aristokrata, itinuring ni Hitler si Göring na isang mahalagang kaalyado dahil pinahintulutan nito siyang makapasok sa mga bilog ng militar at maharlika. Ang mga koneksyon na ito ay kapaki-pakinabang para sa plano ng Führer, gawing sentro ng pambansang pag-aalsa ang Munich. Noong 1922, nang una silang magkita, inanyayahan siya ng pinuno ng Nazi na sumali sa kilusan. Bagamat hindi lubusang ibinahagi ni Göring ang kanyang ideolohiya, humanga siya sa kakayahan nito na tipunin ng masa. Ang pagiging bahagi ng partido ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong maging prominente sa isang medyo maliit na kapaligiran. Gayunpaman, ang taong nakakumbinsi sa kanya na ganap na sumuporta sa nazismo ay ang kanyang asawa, si Karin, na may dugong Swedish. Isang kumbinsidong anti-Semite, nakita niya si Hitler bilang isang maalamat na figura mula sa Norse mythology. Ang kanyang impluwensya kay Göring ay mahalaga sa pagpapatibay ng kanyang katapatan sa partido. Walang pagod na nagtrabaho si Karin upang patatagin ang ugnayan sa pagitan ng kanyang asawa at ni Hitler, nagtagumpay na gawin siyang isang haligi ng pambansang sosyalismo. Nang maglaon, itinatag ni Göring ang Gestapo at kinuha ang pamamahala ng Luftwaffe, ang puwersa ng himpapawid ng Alemanya. Ginamit ng rehimen ang relasyon ni Karin at Göring bilang isang kasangkapan sa propaganda, ipinapakita sila sa mga pampublikong kaganapan upang patatagin ang imahe ng partido. Gayunpaman, si Karin ay nagkaroon ng tuberculosis at mabilis na lumala ang kanyang kalusugan. Noong 1931, matapos ang pagkamatay ng kanyang ina, inatake siya sa puso habang bumibisita sa Sweden. Agad na naglakbay si Göring sa kanyang tabi at nanatili sa kanya hanggang sa namatay siya noong 17 ng Oktubre, ilang araw bago ang kanyang 43 kaarawan. Pagkamatay ng kanyang unang asawa, ipinagpatuloy ni Göring ang kanyang pag-angat sa hierarchy ng Nazi, kumbinsido na ito ang nais ng kanyang asawa. Sa panahon ng isang tour, nakilala niya si Emmy Sonnemann, isang 38 taong gulang na aktres. Hindi tulad ni Karin, ipinakilala ni Emmy ang kanyang sarili bilang isang artista na walang interes sa politika. Iniiwasan niya ang pagtalakay sa trabaho ng kanyang asawa at mas piniling tumuon sa sining, panitikan at teatro. Mula pagkabata, pinangarap niyang umarte matapos makita ang isang pagtatanghal ng The Merchant of Venice. Ang kanyang ama
ang may-ari ng isang pabrika ng tsokolate, ay tumutol sa kanyang karera sa sining, ngunit sinuportahan siya ng kanyang ina. Sa kabila ng kanyang maliwanag na kawalan ng interes sa ideolohiyang Nazi, kinilala si Emmy bilang unang ginang ng Ikatlong Reich. Salamat sa impluensya ni Goering at sa propaganda ni Goebbels, nagkaroon siya ng malaking prestihyo sa German theater scene. Tulad ng kanyang asawa at ni Karin, si Emmy ay kumatawan sa perpektong mag-asawa ng nasismo na naglagay sa kanya sa sentro ng atensyon. Matapos ang pagbagsak ng rehimen, hinarap ni Emmy ang mga kahihinatnan. Bagamat hindi siya kinasuhan ng mga krimen sa digmaan, ang kanyang mataas na profile ay nagdulot sa kanya ng 1 taon sa bilangguan, ang pagkumpiska ng 30% ng kanyang mga ari-arian at 5 taong pagbabawal sa pag-arte. Sa kanyang paglaya mula sa bilangguan, namuhay siya ng diskret sa Munich kung saan siya nanatili hanggang sa kanyang kamatayan. Eva Braun, ang huling kasama ni Hitler. Noong 1930, lihim na ipinatawag ni Adolf Hitler ang kanyang pinagkakatiwalaang kasamahan, si Martin Bormann. Mayroon siyang gawain na nangangailangan ng ganap na pagtatago. Sa pribado, hiniling niya na imbestigahan ang angkan ng isang 17 taong gulang na dalaga na nakilala niya sa photography studio ni Heinrich Hoffmann kung saan siya nagtatrabaho bilang assistant. Nabighani si Hitler sa kanya at nais tiyakin na ang kanyang pinagmulan ay tumutugma sa mga pamantayan ng lahi na kanyang isinusulong. Matapos ang masusing investigasyon, kinumpirma ni Bormann na walang dugong Hudyo si Eva Braun na nakapagpanatag kay Hitler. Ang problema ay mayroon ng komplikadong emosyonal na relasyon si Hitler sa kanyang pamangkin, si Geli Raubal. Siya ay 22 taong gulang at siya ay 2 dekada ang tanda sa kanya. Ang kanyang kontroladong pag-uugali ay nagparamdam sa kanya na siya ay nakakulong. Mula noong 1927, matapos matuklasan na si Geli ay nakipag-ugnayan sa isang tsuper, nagpasya siyang subaybayan siya ng labis na pinipigilan siyang mag-isa kasama ang ibang lalaki. Ang mapanupil na pagsubaybay na ito ay lubhang nakaapekto sa kanya. Noong gabi ng ika-18 ng Setyembre 1931, habang si Hitler ay nasa Nuremberg, kinuha ni Geli ang pistol na ibinigay sa kanya para sa proteksyon, itinutok ito sa kanyang dibdib at pinindot ang gatilyo. Bumagsak siya, dahan-dahang nawalan ng dugo hanggang sa mamatay. Labis na nalungkot si Hitler sa kanyang pagkamatay, ngunit pagkatapos ng kanyang pagpanaw, malaya na siyang makatutok kay Eva. Sa kabila ng kanilang matibay na ugnayan, tinanggihan ni Hitler ang ideya ng kasal at hindi kailanman sumuko sa mga pagnanais ni Eva na gawing formal ang kanilang relasyon. Kinakatawan niya ang kanyang ideal na babae. Maputing buhok, mahilig sa pag-eehersisyo, walang interes sa politika o personal na ambisyon. Ang kanyang pagkatao ay masunurin at madaling pamahalaan para sa kanya. Mula sa kanyang pananaw, si Hitler ay parang isang edukado, matulungin at kaakit-akit na lalaki. Ang kanyang lumalaking impluensya ay nagparamdam sa kanya na siya ay espesyal, nang hindi pa natatanto ang lamig kung paano niya tinatrato ang mga nasa paligid niya. Pagsapit ng 1932, nauunawaan na ni Eva ang kawalang interes ni Hitler. Buong pagmamahal na nakatuon sa kanya, nagtagal siya sa paghihintay ng kanyang atensyon, ngunit bihirang manatili si Hitler sa Munich at kapag nandoon siya, bihirang makita siya. Ang kakulangan ng interes mula kay Hitler ay nagtulak sa kanya sa pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Sumusunod sa isang pattern na katulad ng kay Geli, mayroon ding armas si Eva. Sumulat siya ng paalam na sulat at hawak ang pistol, sinubukan niyang magpakamatay. Gayunpaman, nadaplisan lamang ng bala ang kanyang arterya na bumara sa kanyang leeg. Malakas ang pagdurugo na gawa niyang humingi ng tulong. Isang doktor ang nagmadaling lumapit sa kanya at dinala siya sa ospital kung saan matagumpay nilang tinanggal ang bala. Hindi malinaw kung ang kanyang kilos ay isang hiyaw para sa tulong o isang tunay na pagtatangkang magpakamatay, ngunit nagkaroon ito ng epekto na nakuha ang atensyon ni Hitler na nangakong tratuhin siya ng mas mabuti. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na nagdusa si Eva sa matagal na pagkawala ni Hitler. Madalas niyang nakakalimutan ang kanyang kaarawan at kinakansela ang mga pulong ng walang abiso. Sa kabila nito,
Nanatili siya sa kanyang tabi hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay. Matapos ang kanyang krisis sa kalusugan, nagsikap si Hitler na pasayahin si Eva. Noong Agosto 1935, umupa siya ng 3 silid na apartment para sa kanya at sa kanyang kapatid upang mamuhay ng komportable. Makalipas ang 1 taon, binilhan niya ito ng 2 palapag na bahay at binigyan siya ng bagong kotse. Gayunpaman, ang pinakamalaking pribilehiyo para kay Eva ay ang paglalaan ng 1 silid sa tabi mismo ng kay Hitler sa Berghof. Bagamat mayroon pa rin siyang limitasyon sa kanyang paggalaw, kalaunan ay nakahanap siya ng kanyang lugar doon. Nang papalapit na ang ikalawang digmaang pandaigdig at sumusulong ang mga tropang Soviet sa Berlin, nagkubli sina Hitler, Eva at ang matataas na miyembro ng rehimen sa isang network ng mga underground bunker. Dahil alam na hindi maiiwasan ang katapusan, nais ni Hitler na bigyan si Eva ng isang hiling na ipinahayag niya ng maraming beses. Ang kanyang personal na sekretarya, si Martin Bormann, ang nag-officiate ng isang discreet na seremonya kung saan sila ay opisyal na pinag-isa sa kasal. Bagamat naganap ang kaganapan sa isang sementadong espasyo na walang labis na karangyaan, para kay Eva, hindi mahalaga ang lokasyon. Kinabukasan, magwawakas ang kanilang buhay. Ginugol ni Eva ang kanyang huling araw sa pamamaalam sa mga naroroon pa sa bunker habang dumating ang balita ng pampublikong pagbitay kay Mussolini. Walang pagpipilian. Noon nakaupo ng magkasama, pinag-usapan nina Eva at Hitler kung ano ang gagawin nila. Napagdesisyunan nila na walang saysay ang patuloy na pamumuhay nang wala ang isa't isa. Ang kinalabasan ng kanilang kwento ay nananatiling nababalot ng kawalan ng katiyakan. Malawakang tinatanggap na gumamit si Hitler ng baril upang wakasan ang kanyang buhay, habang lumunok si Eva ng nakamamatay na sangkap. Sumusunod sa mga naunang utos, inilabas ng mga sundalong SS ang parehong bangkay, tinakpan ng gasolina at sinunog bago ilibing sa isang pansamantalang libingan sa mga hardin ng Chancellery. Kinabukasan, nang lusubin ng Red Army ang bunker, natagpuan nila ang mga sunog na labi. Lihim na dinala ng mga Sobyet ang mga bangkay sa Moscow nang hindi hayagang inilalabas ang kanilang pagkakakilanlan. Ang misteryong ito ay nagpasigla sa mga teorya sa loob ng maraming dekada, kabilang ang posibilidad na nakatakas sina Hitler at Eva sa South America o sa ibang lugar. Hindi nagtagal, noong 1970, inamin ng Unyong Sobyet na narecover nila ang kanilang mga labi, bagamat sa panahong iyon, wala nang natira pang labi upang suriin dahil ganap na itong nawasak. Bago harapin ang kanyang kapalaran, sumulat si Eva ng liham sa kanyang kapatid na si Gretel. Dito, sinasalamin niya ang kanyang buhay, inilarawan ito bilang masaya. Kabilang sa mga bagay na nagdulot sa kanya ng kasiyahan, binanggit niya ang pagiging kasama ng Führer sa sandaling iyon at ang pag-iwas sa kung ano ang hinaharap para sa kanya bilang pinakamamahal na babaeng figura ng Ikatlong Reich. Inilagay niya ang liham sa isang sobre at ipinagkatiwala kay Hannah Reich, isang pinarangalang piloto at isa sa mga huling taong nakakita kay Hitler na buhay dahil siya ay ikinasal sa kanyang personal na doktor, Gretel Braun, ang asawa ni Fegelein. Noong 1944, habang papalapit ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, isang opisyal ng SS Cavalry na nagngangalang Hermann Fegelein, nakilala sa kanyang katapatan kay Himmler at sa kanyang malupit na pagkatao ang nagpakasal kay Gretel Braun. Gayunpaman, 6 na buwan lamang pagkatapos, habang sumusulong ang Red Army patungo sa mga hangganan ng Reich, nagpasya si Fegelein na tumakas mula sa Berlin kasama ang isa pang babae at nagdadala ng mga gintong bara na nakuha mula sa digmaan. Bago siya makatakas, hinarang siya ng SS at pinatay. Sa isang advanced na estado ng pagbubuntis, nakiusap si Gretel sa kanyang kapatid na si Eva na mamagitan para sa kanyang asawa, ngunit walang silbi ang kanyang pakiusap. Pinatay si Fegelein ilang oras bago magpasya sina Hitler at Eva na wakasan ang kanilang buhay. Mula noong 1930, naging bahagi na si Gretel sa loob ng bilog ni Hitler. Ang kanyang unang pakikipag-ugnayan sa kanya ay naganap nang siya at ang kanyang kapatid ay ipakilala sa isa sa kanyang mga tirahan.
Mula sa sandaling iyon, nagsimulang madalas na pumunta ang dalawa sa mga eksklusibong lugar kung saan nagtitipon ang elite ng Nazi. Ang kanyang pagkabata ay ginugol sa isang matatag na kapaligiran, kasama ang kanyang ama, si Friedrich Braun, na nagtatrabaho bilang isang guro at nagbibigay sa pamilya ng isang buhay na walang anumang kakulangan. Laging nagpapanatili sina Gretel at Eva ng malapit na relasyon na nakikilala sa kanilang pisikal na kaakit-akit at palakaibigang pagkatao. Pagkatapos ng pagbagsak ng rehimen, hinarap ni Gretel ang malupit na bunga ng kanyang nakaraan. Tinuring siyang itinakwil ng lipunan dahil sa kanyang mga koneksyon sa Nazi at kinailangan niyang humanap ng paraan upang mabuhay sa isang mundo kung saan naglaho ang kapangyarihan na kanyang kinaugnayan. Ipinanganak niya ang kanyang anak na babae na pinangalanan niyang Eva Barbara bilang parangal sa kanyang kapatid. Dahil alam ang bigat ng kanyang apelyido, pinili niyang maging diskret at iwasan ang atensyon ng publiko. Nang maglaon, noong 1958, muli siyang nagpakasal, inampon ang apelyidong Lobinger. Si Eva Barbara, ang kanyang anak na babae, ay dumanas ng matinding pagkawala ng mamatay ang kanyang kasama sa isang aksidente sa sasakyan noong 1971. Hindi nakayanan ng sakit, gumawa siya ng matinding desisyon na wakasan ang kanyang buhay. Namatay si Gretel Braun noong 1987, iniiwan ang isang buhay na minarkahan ng kanyang pagiging malapit sa ilan sa mga pinakakilalang personalidad ng kasaysayan. Tulad ng maraming babae na malapit sa kapangyarihan ng Nazi, sinubukan ng ilan na bigyang katwiran ang kanilang mga papel sa pamamagitan ng pag-aangkin na tinatamasa lamang nila ang mga luho na iniaalok ng kanilang kapaligiran. Gayunpaman, ang pagpapatunay nito ay magiging panlilin lang. Parehong si Gretel at Eva, tulad ng ibang mga babae sa kanilang bilog, ay hindi lamang mga manonood kundi aktibong kalahok sa isang rehimen ng terorismo. Ang kwento ng mga kababaihan ng rehimeng Nazi ay isang komplikadong patotoo ng mga katapatan, ideolohiya at kaligtasan sa isang mundo na gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong kalupitan. Marami sa kanila ang nakinabang sa kapangyarihan, nagbahagi ng pananaw ng Ikatlong Reich at sa ilang mga kaso, gumanap ng aktibong papel sa paggana nito. Nang matapos ang digmaan, magkakaiba ang kanilang naging kapalaran. Ang ilan ay nilitis, ang iba ay tumakas, at ang ilan ay nakapagtago ng walang kaparusahan. Ngunit lahat ay minarkahan ng pagbagsak ng isang sistema na nagbigay sa kanila ng mga pribilehiyo at seguridad. Ang pagtatapos ng Ikatlong Reich ay hindi lamang nangangahulugan ng pagbagsak ng isang istrukturang pampolitika at militar, kundi pati na rin ang pagkakawatak-watak ng buhay na binuo ng mga kababaihang ito. Para kay Gerda Bormann, ang debosyon sa nazismo ay nagtulak sa kanya na piliin ang kamatayan kaysa pagsuko. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng radikalismo kung paano niyakap ng ilang asawa ng matataas na opisyal ang ideolohiyang nasyonal-sosyalista hanggang sa punto na mas pinili ang pagkalipol kaysa harapin ang isang hinaharap na walang rehimeng nagbigay katiyakan sa kanilang katayuan. Sa kaibahan, dinala ni Magda Goebbels ang kanyang katapatan sa mas matinding sukdulan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng sarili niyang mga anak para sa kapakanan ng layunin. Kumbinsido na ang isang mundo na walang nasismo ay hindi karapat-dapat sa pag-iral ng kanyang pamilya. Ang mga kaso tulad ng kay Ilse Proll ay nagpapakita ng isa pang bahagi ng kwento. Bagamat ang kanyang asawa, si Rudolf Hess, ay isa sa mga unang nilitis pagkatapos ng digmaan, nagawa niyang iwasan ang matinding parusa. Ang paraan ng kanyang muling pagtatayo ng kanyang buhay pagkatapos ng labanan ay nagpapakita kung paano maraming kababaihan mula sa bilog ng Nazi ang nagawang makapagbalik sa lipunan nang walang malalaking kahihinatnan. Ganon din ang nangyari kay Margaret Himmler na sa kabila ng pagiging asawa ng isa sa mga arkitekto ng Holocaust ay nakaiwas sa pinakamahigpit na parusa sa pamamagitan ng pagdadahilan ng kawalan ng kaalaman sa mga gawain ng kanyang asawa. Gayunpaman, ang ilan ay humarap sa mga interogasyon at pag-aresto. Si Gudrun Himmler, ang anak ng pinuno ng SS,
ay ginugol ang kanyang kabataan sa pagkakakulong bago naging aktivista ng dulong kanan. Ang kanyang kaso ay nagpapakita kung paano, sa ilang mga bilog, ang ideolohiyang Nazi ay hindi nawala pagkatapos ng digmaan kundi nabuhay sa pamamagitan ng mga henerasyon na nag-angkin ng pamana nito. Katulad nito, si Hedwig Potthast, ang kalaguyo ni Himmler, ay nawala sa limot pagkatapos ng labanan at nakaiwas sa anumang kahihinatnan. Ang kanyang kaso ay nagbibigay diin sa kadalian kung paano nagawang maglaho sa pagkakakilanlan ang ilang individual na malapit sa kapangyarihan matapos ang pagbagsak ng rehimen. Iba ang kapalaran ni Lina Heydrich. Bilang asawa ng isa sa mga pinakamalupit na lalaki ng rehimen, si Reinhard Heydrich, kinailangan niyang lumaban upang muling makakuha ng lugar sa lipunan pagkatapos ng digmaan. Hindi tulad ng iba, hindi niya kailanman tinanggihan ang kanyang nakaraan at hanggang sa katapusan ng kanyang mga araw, ipinagtanggol ang imahe ng kanyang asawa. Ang kanyang mga pagtatangka na makakuha ng ekonomikong kompensasyon mula sa gobyerno ng kanlurang Alemanya ay nagpapakita kung paano sinubukan ng ilang kababaihan na samantalahin ang kanilang mga posisyon sa loob ng nasismo kahit matapos ang pagbagsak nito. Ang mga asawa ni Hermann Göring, sina Karin at Emmy, ay kumakatawan sa dalawang magkaibang pananaw sa buhay sa loob ng bilog ng Nazi. Si Karin, isang masugid na naniniwala sa ideolohiya, ay aktibong nag-ambag sa karera ng kanyang asawa, habang si Emmy ay nagpanatili ng mas pampubliko at masining na profile. Gayunpaman, ang pagkatalo ng Ikatlong Reich ay nagdulot sa kanya ng pagkakakulong na nagpapakita na, sa ilang mga kaso, ang pagkakaugnay sa nasismo ay hindi napapansin. Sina Eva Braun at Gretel Braun ay naglalarawan din ng iba't ibang antas ng pagkakaugnay. Si Eva, sa kabila ng hindi direktang kasangkot sa mga desisyong pampulitika, ay kusang tinanggap ang kanyang kapalaran kasama si Hitler. Ang kanyang kwento ay nagpapakita kung paano ang pagiging malapit sa kapangyarihan ay maaaring magdulot sa mga individual ng matinding desisyon. Si Gretel, sa kabilang banda, ay nakaligtas sa labanan at sinubukang muling itayo ang kanyang buhay, bagamat laging may anino ng pangalang Braun na nakabitin sa kanya. Ang kaso ni Hedwig Hensel, ang asawa ng commander ng Auschwitz na si Rudolf Höss, ay nagtatanong ng isang mahirap na katanungan. Gaano kalaki ang alam ng mga kababaihang ito tungkol sa mga krimen ng kanilang mga asawa? Nanirahan siya malapit sa pinakamaraming nakamamatay na kampo ng konsentrasyon ng rehimen at, bagamat hindi kailanman formal na inaakusahan ng pakikilahok sa mga kalupitan nito, halos imposible na isipin na hindi niya alam ang katotohanan. Ang kanyang kwento ay ang kwento ng maraming kababaihan na nakinabang sa barbaridad nang hindi nahaharap sa mga kahihinatnan.